Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakunot noo si Audrey nang hindi sagutin ni Nimbus ang tawag niya. Iyon ang unang pagtawag niya sa asawa ngayong araw. Alam niyang kasakasama nito si Nicolo kaya ito ang tinawagan. Gusto niya makausap ang kanyang anak. Dahil masyado siya naging abala sa convention ay hindi niya pa ito nakakausap. Kahit ngayong gabi abala rin siya. Pero dahil miss na ang anak ay gusto itong kausapin. Magaganap ngayong gabi ang isang party. Magsisimula na ang party pero naisip muna ni Audrey na tawagan ng anak bago siya pumunta. Sigurado kasing kapag natapos ang party ay malamang natulog na si Nimrod. Ganoon pa man ay hindi tumigil si Audrey sa pagkontak sa anak. Baka naman busy lang si Nimbus kaya hindi nito nagagawang sagutin ang tawag. Naisip niyang tignan ang kanyang messenger account. Nagbabaka sakaling online si Nimbus. Kapag out of town siya ay madalas na doon niya kinakausap ang anak. Tinuruan na niya ito ng gumamit niyon para sa mga ganoong klase ng purposes. May sarili itong iPad kaya madali lang iyon. Alam din niya na madalas na online si Nimrod ng ganoong oras dahil protocol niya na kapag tapos na ito sa assignment ay pwede na maglaro. Madalas naman ay maaga nitong tinatapos ang mga schoolwork. Mukhang sinuwerte si Audrey dahil online nga si Nimrod. Tinawagan niya ang anak at mabilis sa sinagot nito iyon. He also opened his camera. Pero lalo napakunot noo si Audrey na makita hindi lang mukha ni Nimrod ang nakita. Hindi rin iyon si Nimbus. Sa halip na kumustahin ng anak ay ibang kanyang nasabi. Riker, anong ginagawa mo dyan? Kilala niya si Riker at ang iba pang kaibigan ni Nimbus. Bukod sa nakikita niya ito sa mga business magazine kasama ng asawa, ay minsan na rin nadala ni Nimbus ang mga kaibigan sa bahay nila sa Greece para magbakasyon noong bata pa sila. Silang anim na magkakaibigan ang magkakasosyo sa negosyo na ipinangalan nila sa bahay ampunan na pinagmulan ito ng childcare companies. Dahil pare-parehong may shares ang anim sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, binansagan ng mga itong bilang world-class billionaires. World-class dahil na rin sa iba't ibang bansa kung saan napunta ang anim. Annyeonghaseyo! Nandito ako sa bahay nyo dahil ako nag-aalaga kay Nimbus. I hope you don't mind, ngumiti si Riker. Mukhang masaya ang binata na alagaan ng kanyang anak. May tiwala siya kay Riker dahil kahit kilala sa pagiging makulit at madaldal ay mabait naman ito. Noon nga ay madalas na ang binata ang mas kumakausap sa kanya kaysa sa 5 pang kaibigan ni Nimbus dahil sadya talaga ito madaldal. It's okay. Pero ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ka nandyan. Si Nimbus, huwag ka mag-alala. Maayos naman dito si Nimrod. Nag-e-enjoy nga siya sa akin, 'di ba? Tiningnan pa nito si Nimrod. Pero medyo nagduda siya nang tumaas ang isang kilay ng kanyang anak. Uy, mag-aalala ang mommy mo. Umuo ka naman. Umismed si Nimrod. Ang kulit niya po, mommy. Pero okay lang naman po. Namimiss ko lang po kayo ni daddy. First night ko po na hindi kayo makakasamang dalawa sa pagtulog. I miss you too, baby. But I'll be back soon. Pero teka, nasaan nga ba talaga ang daddy mo? Bakit? Naputo sa pagsasalita si Audrey nang makarinig ng katok sa pinto. Wait lang ha, titingnan ko muna kung sino kumakatok. Pagpapaalam niya sa anak. Sa isip-isip kasi niya ay maaaring si Ryan iyon. Ang isa sa mga nakilalang interior designer kanina sa convention. At nagpresenta maging date niya ngayon sa party. Sasabihan lang muna niya ito na pagbigyan siya ng ilang minuto para makausap pa ang anak. Pero nagulat si Audrey nang hindi si Ryan ang napagbuksan ng pinto ng hotel room niya. Ang lalaking pinag-uusapan nilang tatlo ni Nimrod at Riker. Nimbus, anong ginagawa mo rito? Sa halip na sagutin ng salita, isinagot siya ni Nimbus ng halik. He kissed her passionately. While kissing, he murmured something. I've missed you. Tumalon yata ang puso ni Audrey sa narinig. Nagkaroon ng katuparan ang nahiling niya noon. Nang matapos ang halik, ay tiningnan siya ng asawa mula ulo hanggang paa. Saan ka pupunta? Oh, may party kami ngayong gabi.
Pero bago iyon, kinukumusta ko muna si Nimrod. Hindi na pinatapos si Nimbus ang sinasabi niya at dumiretso sa loob ng kwarto. Kinuha nito ang iPad niya at nakipag-usap kina Riker at Nimrod. Narinig pa niya ang masayang boses ng anak nang makita ang ama. Lumapit siya at sabay sila ni Nimbus na nakipag-video chat sa anak. Tuwang-tuwa naman si Nimrod na makita silang dalawa. Ganoon din si Riker na mukhang nagustuhan na magkasama sila ngayong mag-asawa. Nang matapos ang video chat ay nagsalita si Nimbus sa kanya. Iniwan ko muna si Nimbus kay Riker. Nandoon din si Blake kaya sigurado akong mataas ang security ng anak natin. And I do trust them. I hope it is okay with you. Tumango si Audrey. Paano hindi magiging okay iyon sa kanya kung iyon ang magiging paraan para magkasama sila ngayon ng asawa? At nagbibigay rin ng pag-asa sa puso niya na hindi lang talaga sa responsibilidad kung bakit siya nito pinuntahan. Hinilikan muli siya ni Nimbus. Tumugon siya sa mga galaw nito. You're so beautiful tonight. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan ka. Nang maramdamang palalim na ng palalim ang mga halik nito, ay saka siya natilihan. Naalala niya ang tungkol sa party. Pinatigil niya si Nimbus sa ginagawa. Nimbus, may party akong pupuntahan. Importante ba talaga? Mas importante pa dito? Nagpatuloy ang asawa sa paghalik. Napaungot siya sa ginawa ni Nimbus, pero hindi niya hinayaang magtagumpay ito. Importante sa akin ang party. Hindi lang iyon party para sa aming mga interior designers. Marami ring guest doon na maari maging malaking client namin. Napabuntong hininga ito sa pagpipigil niya. Fine, sandali pang natigilan si Audrey nang basta na lang ito sumang-ayon. Hindi ganoon ang Nimbus na nakilala niya. Matigas ang ulo nito, arugante, palaging gusto na ito ang masusunod. Ngayon, sa sinabi niyang iyon, ay basta na lang niya ito napapayag. Pero gusto kong sumama sa party. Tumayo si Nimbus at inayos ang sarili. Umiling si Audrey, saka kinagat ang ibabang bahagi ng labi. I'm sorry Nimbus, may date na kasi ako. Nagdilim ang mukha nito. Nakikipag-date kasi ibang lalaki, ganoong kasal na tayo? Don't get this wrong, hindi ko naman alam na susundan mo ko rito, kaya pumayag ako. But it is only a friendly date. Kahit na! Galit na galit si Nimbus. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huling beses na nakita ng ganoong ekspresyon ng binata. Umiwas ito ng tingin. I feel betrayed. Pumunta ako rito dahil sinabi mo na mamimiss mo ako kagabi. Ayoko maramdaman mo iyon, kaya ginawa ko ito. Ngayon ay itong aabutan ko. Tumaas ang isang kilay ni Audrey. Sinabi ko na sa'yo na friendly date lang ito. Muli nitong sinalubong ang tingin niya. Nagsaselos ako. Nanlamig ang buong katawan ni Audrey sa narinig. Totoo bang naririnig niya? Si Nimbus bang kasama niya ngayon? Now, he was feeling something towards her. Napapikit siya. Ang sarap yatang umasa ngayon nang mas higit pa. It just felt so good. Ganoon ang pakiramdam ni Nimbus habang hawak-hawak niya si Audrey. Dahil dumating at nag-inarte sa kaalamang may date pala ito ngayong gabi, kinansela nito ang appointment sa lalaki at siya ang ipinalit. Pumayag naman agad ang date nito na nalaman niyang hindi pala tunay na lalaki. Pakiramdam tuloy niya ay ang tanga na sinabi pang pinagsilosa niya ang lalaki. But he was in range. Ibang nararamdaman niya sa katotohanan kahit friendly date lang iyon. May kasama pa rin na ibang lalaki si Audrey. Hindi siya makakapayag. He felt possessive of her. At totoo ang sinasabi niya rito. Nagsiselos siya at masarap palang sabihin ang katotohanan dahil pakiramdam niya ay nawala ang tinik sa dibdib. Little by little, inasasabi na niya ang nararamdaman kay Audrey. And it felt great, holding her like this, dancing with her. May social ball ang party at isinayaw niya ang asawa. Kakaunti lang ang nagsasayaw at tila nakakahiya dahil isa sila sa mga center of attention. Ganoon pa man ay masaya si Nimbus sa ginagawa. Iyon ang unang beses na naging intimate sila na mag-asawa na wala sa kama. At kung masarap at kontento ang pakiramdam niya habang nagniniig sila, mas masarap pala ang pakiramdam ng ganoon lang sila. Just holding each other. Did not give a damn or care of what other people thought. Ibinaba ni Nimbus ang tingin kay Audrey. She was staring at him. May ningning sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay natutunaw ang mga yelo sa puso niya sa pagtingin lang sa mga mata nito. Her eyes were so beautiful.
And so she was tonight. Aminado na si Nimbus na physically attracted na siya sa asawa. Kung sana nga lamang ay kaya rin niyang aminin na higit pa doon ang nararamdaman. It would take time. Ganoon ang nasa isip ni Nimbus kapag gusto na niya magdesisyon. Kagaya na lang ng gustong gawin ni Riker na gawin niya. Pero ganoon pa man, alam niya sa puso na may nararamdaman na talaga siya kay Audrey. At mas malaki iyon kaysa sa galit at pagmamanipula na ginawa nito sa kanya 7 taon na nakakaraan. Tila tinutunaw rin na nararamdamang iyon ang galit niya. Dahil kung wala siyang nararamdaman sa asawa at ginagawa lang na pakisamahan, bakit ginusto niyang iwan ang anak sa mga kaibigan at sundan ito? Iyon ay dahil namimiss niya si Audrey. Alam niyang ganoon din ito sa kanya. Gusto niyang pagbigyan ng asawa. Ayaw niya itong malungkot. Hindi nga lang niya na isama ang anak dahil may pasok kinabukasan. Isama pa na parang mas okay yata na sila lang dalawa. Walang abala sa paglalambingan nila. Thank you for being here, Nimbus. Na-appreciate ko talaga iyon. Niyakap pa siya ng asawa. He hugged her back and planted a kiss on her temple. Iyon ang unang halik na ibinigay niya kay Audrey sa party at gusto pa niya. He tried to kiss her again and this time ay tumingkayad ito at hinalikan siya sa mga labi. Napangiti siya dahil sa ginawa ni Audrey. He caught and crushed her lips into his mouth. Tila oblivious sila sa paligid. Pero wala siyang pakialam. He liked kissing her. He loved it. You're a wicked tease. I'm turned on now. Bulgar na sabi niya nang maramdaman ng hard-on dahil lang sa ginawa ni Audrey. Lalo pa siyang na-turn on nang umisi ang asawa. Parang wala itong pakiramdam sa nararamdaman niya dahil hinalikan uli siya nito. Nang hindi na matiis ang nararamdaman ay napaungol si Nimbus at hinawakan ng kamay ni Audrey. Hinila niya ang asawa palabas ng party dahil bukod sa nakakahiya ang pagpipda nila sa gitna ng ball ay baka may makakita pa sa hard-on niya. Tatawa-tawa naman na sumunod ito sa kanya. Nang makalayo sila sa party at nakitang walang tao sa corridor na napuntahan ay pinagpatuloy nila ang paghahalikan. Willing naman na tumugon si Audrey sa ginagawa niya hanggang sa lumalim ang kanyang halik. Bumaba na iyon sa leeg nito and he wanted to ravish her right there. Nimbus, hindi pwede ito, sabi ni Audrey. Alam ko, honey, but I can't take this anymore. Sandaling tumingin siya sa paligid at nakita na may bumukas sa pinto. It was the hall's restroom. Napangisi siya nang may maisip. Come. Pagyaya niya kay Audrey, ipinasok ni Nimbus ang asawa sa restroom. Walang tao roon. Pumasok sila sa isang cubicle. He continued kissing her there. Naramdaman niyang tila na mula si Audrey sa ginawa niya. Naging mabagal ang pagtugon nito na may pag-aalinlangan. Napatigil siya na magsalita ito. This is crazy, Nimbus. Alam ko, pero hindi na ako makapaghintay, honey. I want you now at malayo pang hotel room mo. Paliwanag niya at sinimulang halikan ulit si Audrey. Sa pagkakataong iyon ay tumugon ang asawa sa paraan na palaging ginagawa nito tuwing hinahalikan niya. It was intense, wild and daring. Lalo nagbaga ang pagnanasa niya. Nimbus claimed her inside the cubicle. Siniil niya ng halik ang mga ungol na pinakawalan nito. Wala namang pumapasok sa restroom kaya okay lang iyon. But still, ayaw niyang mapahiya ang asawa kapag mayroon man na magtangkang pumasok. Sa sobrang pagmamadali kasi, ay nakalimutan na rin niya pati ang paglalak ng pinto. Bago siya matapos, ay kumawala si Audrey sa halik niya. Isinubsob nito ang muka sa kanyang dibdib. Natigilan pa siya na magsalita ito. I love you. Dapat inakaramdam ng panlalamig si Nimbus sa narinig. Dapat inatakot din siya. Pero nakakatawang tila may nakita pa siyang liwanag sa mga sinabi ng asawa. He wanted to respond. Pero nagdadalawang isip siya. Hindi pa siya ganoon kasigurado sa nararamdaman. Ayaw niyang paasahin si Audrey sa bagay na alam niyang mahirap para sa kanya na ibigay. Pero ganoon pa man, ay gusto niyang iparamdam na pareho sila ng nararamdaman. Siniil niya ng halik ang pagtatapat nito. That was quite an experience. Ngingising-ngising sabi niya. Bago niyayang lumabas ang asawa, ngumiti lang si Audrey bilang tugon sa kanya. Mukhang masaya naman ito sa nangyari, pero hindi umabot ang ngitis sa mga mata nito na kinasanayan na niya sa nakalipas na mga linggo. Nakaramdam siya ng panlulumo sa nakitang ekspresyon ng asawa. Nasaktan siya sa kaalamang malungkot ito. Pero bago pa makapagpaliwanag si Nimbus, ay biglang bumukas ang pinto ng restroom.
Pareho silang nagulantang ni Audrey sa nangyari. At hindi lang iyon dahil sa may nakahuli sa kanila. Hindi alam ni Nimbus kung coincidence lang ba ang magkikita-kita silang muli. Pero naramdaman niya na nanginig si Audrey sa nakilalang babae. But it was different from the expression of the woman in front of them. Ang laki ng ngiti ni Krusty lang. Nang sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, ay mukhang pinagtagpo silang tatlo ng tadhana. Hala mga kafelisidad! Ano nang mangyayari sa gumagandang pagtitinginan ng mag-asawang Nimbus at Audrey? Ngayong muli nagtagpo ang landas silang tatlo ni Nakara. Ano bang dapat asahan ng ating bida na si Audrey? Kaya naman, abangan!